Nasaan ito? Baka ito ang pool ng Dragon King ng East Sea. Anong ginagawa mo? Ako si Lin Ayu, pakiusap. Patawarin mo ako, aalis na ako. Sige na, huwag ka nang magyuko, tumayo ka na. Ano bang nangyari sa ahente na ito? Nag-hire ng part-time na tagahugas ng gulay? Bakit may dumating pang aktor? Kung mapapasaya ko ang amo, baka bigyan niya ako ng pagkain para madala ko sa lola ko at sa kapatid ko. Sige na, wala nang oras. Sumama ka na sa akin para magpalit ng damit. Pumunta ka muna sa banyo sa unang palapag para maligo. Ang suot mo ay hindi bagay sa hotel na ito. Ito, ang lambot at kinis ng tela na ito. Napakaganda ng tela. Mas maganda pa kaysa sa sutla ng mga mayayaman sa lungsod. Hindi ko akalaing para lang sa isang katulad kong utusan ito. Anong klaseng pamilya ito? Maraming salamat, mahal na tagapamahala, sa iyong biyaya. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Magpapakapagod ako, magtatrabaho ng husto para masuklian ang iyong kabutihan. Isa rin siyang anak ng mahirap na pamilya. Saan kaya galing ang batang ito? Mula sa liblib na baryo. Sige na, maghugas ka na. Pagkatapos mong maligo, sasamahan kita sa pagsubok. Bakit nasira ang refrigerated truck sa ganitong oras? Ang batch ng sea cucumber na ito ay may sobrang lakas na amoy ng lupa. Paano natin ito magagamit para sa banket mamaya ng hapon? Bakit ka nagagalit ng ganyan? Ito ay top grade na sea cucumber. Sayang naman kung itatapon. Manager Zhao, ang amoy ng lupa ay pumasok na sa karne. Sinubukan na ang lahat ng deodorizer pero wala talagang epekto. Ang mga sea cucumber na ito ay napakalaki. Noong unang panahon, kaya nitong tustusan ng buong pamilya sa baryo, isang buwan na rasyon ng pagkain. Ngayon ay basta na lang itatapon. Maari ko po bang subukang tanggalin ang lansa ng mga lamang dagat na ito? Isang bagong part-time na manggagawa. 20 taon na akong nagtatrabaho, hindi ito kayang gawin ng head chef. Anong paraan ang alam mo? Lumaki ako sa tabi ng dagat at tinuruan ako ng mga nakatatanda ng ilang paraan para sa pagproseso ng mga sea products. Kailangan ko lang ng sea wormwood at sea salt. Sige, subukan mo, itatapon din naman ito. May sea salt sa kusina. Ipapakuha ko ang sea wormwood sa storage ng mga tuyong sangkap. Ang teknik na ito, bakit hindi ko pa ito nakita? Sumusunod sa hibla ng karne, hindi nasisira ang itsura at natatanggal ang amoy. Sir, tingnan mo, wala na dapat ang amoy. Kahanga-hanga! Talagang wala ng amoy ng lupa. Lumabas pa ang tunay na lasa ng sea cucumber. Hindi ko akalain na may ganito kang talento bilang part-time na manggagawa. Pumasa ka sa pagsubok. Mula ngayon, manatili ka na rito para magtrabaho. Head chef, hayaan mo siyang tumulong sa'yo. Ayun, pakidurog mo ang mga sangkap sa loob ng makinang yon. Ano ito? Parang isang transparent na kahon na gawa sa kristal. Pindutin mo lang ang pulang switch. Sir, tulungan mo ako. Ang lalagyan ay umuugong, nagagalit ang halimaw. Anong ginagawa mo? Ito ay isang blender, ginagamit para durugin ang pagkain, hindi ito halimaw. Sir, ang lalagyan ay biglang umikot. Ang ingay ay nakakatakot, baka sinapian ako ng halimaw sa dagat. Anong sinasabi mong mahiwagang gamit o halimaw sa dagat? Ito ay isang blender, isang dekuryenteng makina. Kapag pinindot mo ang switch, iikot ang mga blades para durugin ang pagkain. Ah, parang almires pala ito na pampadurog ng pagkain. Sige na, mukhang natakot ka, huwag mo na munang gawin ito. Hayaan mo si Manager Zhao na dalhin ka sa restaurant para kumain. Nanaginip ba ako? Kahit ang emperador ay hindi kayang ubusin ito. Bakit ka nakatayo lang dyan? Kumuha ka ng pagkain, piliin mo ang gusto mong kainin. Kumain ka hanggang gusto mo. Ikaw na bata ka, hindi ba marumi ang nahulog sa mesa? Umupo ka at kumain para may lakas ka sa trabaho. Lola kapatid, kung matikman nyo lang kahit isang subo ng pagkain ito ng mga Diyos, gaano kaya kasarap? Ang kapatid ko ay mahilig sa karne? Simula nang tumama ang tsunami, ni hindi na siya nakalasa o nakaamoy ng karne. Kung makakakain si Lola ng karne, baka gumaling ang kanyang kalusugan. Ayu, anong ginagawa mo? May patakaran ng hotel, pwede kang kumain ng sapat, pero hindi ka pwedeng mag-uwi ng pagkain. Ikaw na bata ka. Sir, huwag kang magalit, huwag kang magalit. Hindi ako sakim, gusto ko lang magtira para sa pamilya ko. Mahigit kalahating taon nang hindi payapa ang dagat, may tagutom sa aming baryo pati mga ugat ng damo ay nauubos na. Si Lola at si Bunso ay halos wala ng lakas sa gutom. Pakiusap, hayaan mo akong iuwi ang karne na ito. Sige na. Ang mga natirang pagkain ng staff araw-araw ay itinatapon lang din naman. Ikaw na batang ito, paano mo kakainin yan kung nakabalot sa maruming damit? Itago mo na yan, huwag mong ipakita sa iba. Pagkatapos kumain, magtrabaho ka na. Maraming salamat po sa pagliligtas sa amin. Kung maibabalik ako ng pool, magkakaroon ng pagkain ng pamilya ko. Nandito na ako, talagang nakabalik ako, hindi ito panaginip. Huwag na kayong kumain ng matigas na tinapay, may dala akong masarap na pagkain. Ito ay isang kahon na inukit mula sa isang buong piraso ng napakagandang kristal. Saan mo ninakaw ang ganitong klaseng kayamanan? Lola, hindi ito kristal. Ito ay tinatawag na food container, ginagamit para sa pagkain. Ayo, bakit mainit pa ang karne? Hindi po, Lola.
Ang kahon na ito ay talagang nakakapagpanatili ng init. Ayu, ito ay pagkain na tanging mga mayayaman sa lungsod ang nakakakain. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ninakaw mo ba ang mga ito sa amo mo? Hindi, Lola. Hindi ko ito ninakaw. Ito ay binigay sa akin ng amo ko. Kung nahuli kang nagnakaw, papatayin ka. Malinis ang bagay na ito, walang problema. Ayu, maraming pinggan ngayon sa handaan. Hindi mo na kailangang maghugas ng kamay. Ilagay mo lang ang mga pinggan doon. Ito ay automatikong maghuhugas at maglalabas ng malinis na pinggan. Ginoo, may nakatagong dragon ng tubig sa loob ng bakal na kahon. Nag-spray ito ng tubig, umatras ka agad kayo. Nagagalit ang dragon ng tubig, baka tangayin ang ating kaluluwa. Ayu! Saan ka ba galing sa liblib na bundok? Pati dishwasher, hindi mo pa nakita. Mukha kang hindi pa nakakita ng mundo. Halika, sundan mo ako. Ilagay mo lang, hindi ito nangangagat. Ang dragon ng tubig ay mahusay sa trabaho. Mas malinis pa kaysa sa paglalaban namin sa ilog gamit ang lofa. May kasama pang init. Sa ibabaw ng bakal na poste, may malaking tangke ng tubig. Paano lumalabas ang tubig? Ang poste ay nag-spray ng apoy. May nakatagong halimaw na naglalabas ng mainit na tubig. Hoy, bagong dating, bakit ka parang laging nagugulat? Yan ay gripo ng mainit na tubig. Pula para sa mainit, asul para sa malamig. Ito pala ay isang mahiwagang bote na hindi na kailangan ng apoy para magpakulo ng tubig. Ang mundo ng mga Diyos ay talagang kamangha-mangha. Manager Zhao, saan mo nahanap ang ganitong kakaibang tao? Si Lin Ayu, hindi pa nakikita ang water dispenser. Pero kapag nagtatrabaho, talagang todo bigay. Ngayon, daan-daang pinggan sa kusina, siya lang ang nag-asikaso. At ang paraan niya ng paglalagay ng pinggan? Parang may martial arts, mabilis at matatag. Tinanong ko siya, sabi niya galing siya sa liblib na nayo ng mangingisda. Tumakas mula sa tsunami. Napakahirap ng pamilya tumakas mag-isa. Kailangan pang kumita para suportahan ng lola, kapatid na lalaki at 2 pinsan sa probinsya. Sa tingin ko, kasing edad lang siya ng anak ko. Hindi nakapagtataka nakita ko siya ngayon. Nakatingin sa mga natirang pagkain na itinatapon, nakatitig. Isa ring batang may mahirap na kapalaran. Ngayon, sinadya kong sabihan ng kantina. Simula ngayon, gabi-gabi, mag-iiwan sila ng natirang pagkain para sa kanya. Oo, tama, mahusay ang ginawa mo. Ang batang ito ay tapat. Kung makakatulong tayo, gawin natin. Ayu, tapos ka na ba? Natapos ko na lahat. Kunin mo ito, may 4 na malaking siopaw sa loob. Paano ko matatanggap ito? Kumain na po ako ngayong araw. Sabi kong kunin mo na. Bakit? Hindi mo ba gusto ang gawa ni Liu? Hindi. Ito ang pinakamagandang pagkain. Maraming salamat, Tita Liu. At ito pa. Ito ang dating suot ng anak ko, maliit na sa kanya, jacket at sweater. Nakikita ko na manipis ang suot mo. Hindi kayang pigilan ng hangin. Yui mo at isuot, huwag magpalamig. Tita Liu, kahit anong gawin ko, hindi ko kayang suklian ang laki ng utang na loob ko sa inyo. Ay bata ka, bakit ka laging lumuluhod? Tayo ka na, bilis! Mabait talaga si Liu. Ang mga tao sa mundo ng mga Diyos ay matalas ang dila pero malambot ang puso. Si Lin Ayu, batang babae sa probinsya, mahusay ang kanyang paraan. Oo nga, mukhang mahina pero... Sa likod, umaakyat gamit ang iba. Isara ang inyong bibig, baka mapilayan ng dila. Kung magpapatuloy pa kayong magsalita ng masama dyan, pupunta tayo kay Manager Zhao, tingnan natin kung sino ang aalis. Bata, huwag matakot, nandito si Tita Liu, walang makakapanakit sa'yo. Ito ay mula sa aking biyenan sa probinsya. Mga itlog ng manok at pinatuyong kamote. Iuwi mo ito para sa mga kapatid mo, pampatamis ng bibig. Maraming salamat, Liu. Sige, hindi na natin pag-uusapan ang mga walang kwenta. Pupunta na ako sa trabaho. Shoni, halika sandali. Oh, darating na ako, Juno. Mali pa rin. Bagamat sariwa ang sabaw, meron lamang lasa ng seafood sa ibabaw. Wala talaga yung malalim na lasa na binanggit sa mga sinaunang aklat. Ang purong lasa ng dagat na tumatagos sa kaluluwa. Ito ang gustong ipabalik ni Boss Gu, ang nawawalang sinaunang ulam na 8 Treasures Sea God Pouch. Para ito sa napakapihikang bisita. Kung hindi natin maibalik, saan natin ilalagay ang ating reputasyon bilang mga chef? Tapos na ang pagiging head chef ko. Bagamat mamahalin ang mga sangkap ng sabaw na ito, kulang pa rin ang isang mahalagang base na pampalasa mula sa dagat. Hindi pwede. Kailangan kong agad tawagan ang food expert sa capital. Tatawagan si Master Wang. Hello, Master Wang. Ako si Manager Xiao ng Binhai Grand Hotel. Dito namin sinusubukang ibalik ang 8 Treasures Sea God Soup. Pero kahit paano namin lutuin, kulang pa rin. Gusto naming humingi ng tulong sa inyo. Manager Zhao, pasensya na. Pinag-aralan ko rin ang ulam na iyon. Sa sinaunang aklat, sinadya talagang alisin ang pinaka-importanting sangkap. Nasa labas ako ngayon kahit magmadali akong pumunta. Baka hindi ko pa rin magawa. Master Wang, hindi na makapaghintay ang sabaw. Darating ang bisita ngayong hapon. Magbibigay ako ng 50,000. Baka pwede nyo pa kaming matulungan. Mag-isip ng paraan. Manager Zhao, hindi ito tungkol sa pera. Hindi ko talaga alam kung ano yung sangkap na iyon. Ang pilit na pagdagdag ng modernong pampalasa. Sisiraan lang ang napakagandang mga sangkap na ito. 100,000. Master Wang, hindi problema ang pera. 100,000 barya? Kahit ang gobernador ay hindi makakakuha ng ganitong kalaking halaga. Napakabait sa akin ng Ginoo araw-araw. Hindi lang siya nagbibigay ng siupao, nagbibigay din siya ng trabaho, dapat ko siyang tulungan. At kung matulungan ko siya at magawa ito, kahit ilang barya lang ang ibigay niya sa akin, mas luluwag pa ang buhay ng pamilya namin. Manager Zhao, hindi ko talaga kaya. Ang teknik na iyon ay matagal nang nawala sa modernong panahon. Gino, ciao manager.
Ayo, lumabas ka muna. Hayaan mo akong mag-isa. Gino, kung hindi mo mamasamain, alam ko kung ano ang kulang sa sabaw na ito. Ikaw, isang batang babae. Paano mo malalaman ang ganitong nawawalang sinaunang ulam? Ito nga ay hindi kayang ibalik kahit ng mga pinakamagagaling na food expert. Gino, hindi ako nagyayabang na amoy ko ito kanina. Ang sabaw ay may dekalidad na abalone at sea cucumber. Ngunit kulang ito ng isang sangkap na nagtatanggal ng lansa at nagpapalasa. Ang aming nayo ng mangingisda ay nasa tabi ng dagat sa loob ng maraming henerasyon. Kapag nag-aalay sa dagat, nagluluto kami ng isang uri ng sabaw. Alam ko kung ano yung sangkap na sinadyang itago sa sinaunang aklat. Ito ay ang gelatin na gawa sa seaweed at 3 taong gulang na espesyal na shrimp paste. Ang pamamaraang ito ay nagtatanggal ng lamig ng seafood at mas mapapalabas pa ang tunay na linamnam ng sabaw. Talaga bang alam mo? Pati si Master Wang ay hindi alam kung ano ang tinatawag na yinzi. Gino, kaya ko talaga. Basta't sundin ang lumang paraan at idagdag ito, siguradong magiging matagumpay ang sabaw na ito. Hindi na pwedeng ipagpaliban pa ang sabaw na ito. Kapag dumating ang mga bisita mamaya, tuluyan na itong masisira. Ang batang ito ay galing sa nayo ng mga mangingisda. Baka may talento talaga siya. Si Old Chen ay susubok kahit sa desperadong sitwasyon. Hayaan siyang subukan. Anumang materyales ang kailangan, agad na ipakuha. Hindi dapat masyadong malakas ang apoy. Kailangang dahan-dahang pakuluan ang gelatin ng seaweed sa sabaw. Kaya nitong pagsamahin ang lahat ng lasa ng seafood. Hindi ito maghihiwalay. Ito ang tinatawag na pag-neutralize ng lansa at para mas lalong lumabas ang sariwang lasa sa pagdagdag ng pampalasa, nagkaroon ng kaluluwa ang sabaw na ito. Aba! Napakalinaw ng mga antas ng lasa! Sariwa pero hindi nakakaumay, ang lansa ng seafood ay tuluyang nawala. Ang natira ay ang simpleng, malalim na sariwang lasa. Ito ang tunay na 8 Treasures Sea Cucumber Soup. Ayun, napakahusay mo talaga. Gino, luto na ang sabaw na ito. Panatilihing mainit at kapag dumating ang mga bisita, ihain ito para sa pinakamainam na lasa. Ayu-ayu, talagang napakalaking tulong mo sa akin. Ang galing mo talaga. Ang ilang mga payo mo, mas epektibo pa kaysa sa mga food critic na binabayaran ng daan-daang libo, perpektong naibalik ang nawawalang sinaunang lasa. Ginoo, maari ba akong makakuha ng kaunting gantimpala sa pag-aayos ko ng sabaw na ito? May lola pa akong may problema sa binti sa bahay. At 3 kapatid na medyo malalaki na, naghihintay na makakain. Kahit kaunting barya lang, makakabili na ng bigas. Manager Gu, nandito ka na. Ang dalawang sangkap na ito ay hindi lamang nagtanggal ng lansa, kundi ginamit din ang kakaibang gelatin upang mapataas ang antas ng buong putahe. Ang batang ito ay mukhang mahina at mahiyain. Hindi ko akalain na kaya niyang lutuin ang nawawalang sinaunang putahe. At para sa kanyang pamilya, siya ay nagsusumikap ng ganito. Talagang kahanga-hanga. Ang sabaw na ito ay napakagandang naibalik. Ang kasanayang ito ay higit pa sa makabagong panahon. Maraming tinatawag ng mga master. Maraming salamat sa papuri, Gino. Manager Zhao, ipaalam sa accounting. Simula ngayong buwan, dagdagan ng 2,000 ang sahod ni Lin Ayu. Sige, Manager Gu, ayusin ko agad. Bukod pa rito, bibigyan kita ng karagdagang 20,000 bilang kabayaran sa pag-aayos ng nawawalang sinaunang putahe. Kasama ng sahod mo ngayong buwan, ibibigay sa iyo. 20,000 barya. Diyos ko, hindi ba ito panaginip? Ang dami ng perang ito ay sapat na para makabili ng kalahati ng lupa sa nayon, maliligtas na ang binti ni Lola at makakapag-aral na si Bunso. Maraming salamat sa biyaya, Gino. Maraming salamat. Gino, ang iyong kabutihan. Kahit maging alipin ako magpakahirap, basta't masuklian ko ang kabutihan ng Ginoo. Tumayo ka na, ito ay kinita mo sa iyong kasanayan. Hindi mo kailangang magbigay ng ganitong malaking pasasalamat. Ang Ginoo ay isang buhay na santo. Ngayon ay araw ng sahod, 20,000 barya. Kahit ang pinakamayamang kapitan ng nayon noon, hindi pa nakakita ng ganito karaming pera. Una, mag-uwi ng 10 sako ng bigas at itago sa silong. Ngayong taglamig, hindi na kami magugutom. Bibili pa ng 2 rolyo ng makapal na tela. Ang mga damit ni Lola at ni Bunso ay puro punit na. Ang natitirang pera ay para kumuha ng mahusay na doktor sa bayan, para ipatingin ang binti ni Lola, at para sa matrikula ni Bunso sa paaralan. Kapag nakuha na ang pera, ang unang gagawin ay bumili ng isang matabang inahin para ipagluto ng sabaw si Lola para siya ay makabawi. Ayo, itigil mo na ang pagpunas, lumapit ka. Hawakan mo ito, ito ang sahod mo ngayong buwan. Ang base pay kasama ang dagdag na 2,000 ni Manager Gu. Lahat ay 7,000. Mayroon ding espesyal na bonus mula kay Manager Gu na 20,000. Lahat-lahat ay 27,000. Maraming salamat, Gino. Maraming salamat sa biyaya, Gino. Ano ba talaga ito?
Bakit puro papel na may mga mukha at kakaibang mga simbolo? Ano ang mga asul na papel na ito? Pero ito, 27,000, walang kulang. Bakit ikaw na batang babae? Hindi ka pa ba nakakita ng ganito karaming pera at naliligaw ka na sa tuwa? Puro walang kwentang papel, lahat basura. Sinabi ni Ginoo na bibigyan niya ako ng 20,000, pero ang binigay ay mga papel na ito para lokohin ako. Tapos na, lahat ay tapos na. Ang gamot ni Lola, ang pangmatrikula ni Bunso, lahat ay nawala. Ano ang nangyayari? Wala na bang gagawin? Bakit nagkukumpulan dito? Ayu, ano ang nangyari sa'yo? Ano ang ikinasasama ng loob mo? Umiyak ka ng ganyan? Manager Gu, hindi pa nakakita si Ayu ng ating kasalukuyang pera. Hindi siya naniniwala na ang papel na ito ay may halaga. Sinasabi niyang basura ito. Tulungan mo siyang kumbinsihin, dali. Ano ba ang buhay na naranasan niya noon? Ano ang mga pinagdaanan niya? Kaya dahil sa hindi pagkakilala sa pera, siya ay nagkaroon ng ganitong matinding kawalan ng pag-asa. Ting-ting! Ipinanganak ka sa magandang panahon, hindi mo naranasan ng gutom. Nung taon na iyon sa daan ng pagtakas mula sa gutom. Isang kahon ng mga gintong bar hindi maipagbabalit. Isang pirasong matigas na tinapay. Yung mga tao na halos mabaliw sa gutom. Pati lupa ng guwanyin ay pinagtatalunan, sa huli ay namatay sa kabusugan. Para sa kanila, ang papel na hindi makakain ay basura, parang sumpa ng kamatayan. Tingnan mo ako, Ayu, wala sa amin ang niloloko ka. Hindi ito basura, ito ay tinatawag na pera. Dito sa amin, mas kapaki-pakinabang ito kaysa sa mga barya at pilak na sinasabi mo. Talaga bang makakabili ito ng puting bigas? Oo, ang perang ito ay makakabili ng maraming na hindi mo kayang buhatin na bigas, makakabili ng napakaraming taba ng karne. Sa perang ito pinapangako ko, ang iyong pamilya ay makakakain ng mabuti, makakapagsuot ng mainit-init na damit, hindi na kailangang kumain ng balat ng puno o maghukay ng ugat ng damo. Ginoo, hindi mo ba talaga ako niloloko? Hindi kita niloloko. Manager Zhao, dalhin mo siya ngayon sa malaking supermarket para bumili ng bigas. Si Boss Gu, Ayu, tara na. Dadaling kita para bumili ng bigas. Sumama ka sa akin. Ito ba ang bulwagan ng mga kayamanan sa langit? Napakaraming pagkain at damit nakatambak na parang bundok. Ayu, huwag ka nang lumuhod. Bilhin mo na kung anong gusto mo, kahit gaano karami. Ginoo, itong puting bigas ba ay walang halong buhangin at bato? Siyempre wala, puro bagong bigas ito. Sapat na, itong bagong bigas na hinaluan ng lumang bigas. Sapat na para kay Lola at sa kapatid para mabusog. Sa loob ng isang buong taon, Ginoo, ang damit na ito ay kasinggaan ng ulap. Walang kahit kaunting bulak, kaya ba nitong labanan ang malamig na hangin sa tabing dagat? Subukan mo at malalaman mo. Damit ng Diyosa ng paghahabi. Ang binti ng lola mo, hindi ba may lumang sugat? Bumili ng gamot sa pamamaga at pamahid sa pasa. Hindi na kailangang magpakulo ng mga tira-tirang gamot. Inumin lang at mawawala na ang lagnat at nana. Ang perang ito ay talagang makakabili ng gamot ng mga Diyos. Ayu, ikaw ay isang babae. Madalas kang umuwi ng gabi sa inyong bayan. Kailangan mong bumili ng pangdepensa. Diyos ko, ano itong gamit na ito? Ginoo, paano ito naglalabas ng kidlat mula sa langit? Ito ba ay gamit ng Diyos ng kulog at kidlat? Anong Diyos ng kulog at kidlat? Ito ay tinatawag na stun gun para sa depensa. Kapag may masamang tao, tusukin mo lang siya nito at siya ay mangisay at hindi makabangon. Ikaw ay isang dalagang nag-iisa, hindi ligtas. Ako na ang nagdesisyon, binili ko ito para sa iyo, gamitin mo para sa depensa. Kabuang 2,850 piso. Napalitan na. Talagang napalitan na ng perang ito. Talagang perang makakabili ng buhay. Ang Ginoo ay isang buhay na bodhisattva. Talagang kakaiba. Ang pamilya Lin ay sobrang hirap na hindi na makahanap ng ugat ng damo. Bakit nitong mga araw na ito ay laging may amoy ng karne? Kuya lang, itong batang babae. Siguradong may ginawa sa labas. Mga gawain ng pagnanakaw at panlilinlang. Langsan, anong ginagawa mo sa bahay namin? O Ayu, ang kuya ay napansin na ang inyong pamilya ay yumaman. Kaya naparito ako para magmalasakit sa mga kababaryo. Hindi mo na kailangang mag-alala sa pamilya namin. Lumabas ka. Huwag ka nang magkunwari. Sabihin mo ang totoo, ang mga mamahaling puting bigas at taba ng karne? Galing ba ito sa pagnanakaw sa mga mayayamang pamilya sa bayan? Huwag mong idamay ang buong baryo natin at makasuhan dahil sa iyo. Huwag kang mag-imbento ng kwento. Ang pagkain ay nakuha ko sa marangal na paraan. Lumayas ka. Ikaw na batang babae, saan ka nakakuha ng kakayahang kumita ng pera? Ngayon, kung hindi mo ilalabas ang pagkain at ipagkatiwala sa amin, dadalhin kita sa mga autoridad bilang magnanakaw.
Ano yung hawak mo na mahiwagang bagay? Paano ito naglalabas ng kulog at kidlat? Ito ay ibinigay sa akin ng Diyosa ng dagat, ang gamit ng Diyos ng kulog. Langsan, kung maglalakas loob ka pang lumapit, ipapatikim ko rin sa'yo ang kidlat mula sa langit. Mahiwagang sining, ito ay mahiwagang sining. Tumakbo na. Sige. Ano bang nangyayari sa'yo? Natakot ako. Huwag itapon, ang mga karne ay maayos pa. Walang kahit kaunting sira. Paano ninyo ito itatapon na parang basura? Anong pinag-aawayan dyan? Ikaw na part-timer, ano ang alam mo sa mga patakaran? Ito ay mga tira ng mga bisita. Sa buffet, ang patakaran ay kunin at itapon ng tira. Huwag kang manggulo dito. Gino, nakikiusap ako. Kung is mga karne na ito sa aming baryo, makakapagligtas ng daan-daang buhay, huwag itapon. Lalo kang nagiging hindi ka pani-paniwala. Akala mo ba ang ating 5-star hotel ay tagakuha ng basura? Huwag kang magpahiya dito! Security, ilabas siya. Puting bigas, mabangong karne. Sa baryo ng mga mangingisda, para lang sa isang subo ng pagkain, ilang tao ang namamatay sa gutom. Sayang na sayang. Kasalanan ito ay makakatanggap ng parusa mula sa langit. Ano ang nangyari? Boss Chin, ang batang ito ay hindi alam ang mga patakaran. Talagang pinipigilan na itapon ang natirang pagkain. Pinapahila ko na siya palayo. Nung nagsisimula pa lang ako sa negosyo, sa pinakamahirap na panahon, nagugutom din ako habang namimigay ng flyers sa kalye. Kaunti lang ang tunay na nakakaintindi sa halaga ng pagkain. Hindi ba niya alam ang mga patakaran? Sa tingin ko, ang mga patakaran ng hotel natin ang dapat baguhin. Lahat ng nasa pamunuan, makinig kayong mabuti. Nung nagsisimula pa lang ako, naranasan ko ang hirap, nasaksihan ko ang mga tao na nag-aagawan para sa kalahating tinapay, isang butil ng pagkain, isang patak ng dugo. Ngayon magtatakda ako ng bagong patakaran dito. Simula ngayon sa buffet at kusina ng hotel, lahat ng hindi nagalaw ng mga bisita, malinis at sobrang pagkain, hindi dapat itapon na parang basura. Chin, paano nating haharapin ang mga pagkain ito? Makipag-ugnayan sa mga manufacturer at maglagay ng refrigerator para sa mga nangangailangan sa likod ng hotel para libre itong makuha ng mga street sweeper, mga palaboy at mga taong nangangailangan. Ayo, bukod sa trabaho mo sa kusina, ikaw na rin ang magiging tagapamahala ng refrigerator para sa mga nangangailangan. Kung sino man ang mag-aksaya ng kahit isang butil ng pagkain, i-report mo agad sa akin. Maraming salamat, madam. Si Madam ay talagang isang buhay na bodhisattva na puno ng awa. Dito, si Madam ay nagdesisyon dahil sa isang salita ko na magtayo ng refrigerator para sa mga nangangailangan para tulungan ang mga mahihirap sa buong lungsod. Ang Madam na ito hindi lang mayaman, kundi may napakalaking puso rin. Kailangan ko siyang suklian ng mabuti. Chin, ang sea urchin na ito ay ngayong umaga lang dumating. Inilipad mula sa international waters. Oo, napaka-fine ng texture. Ang bigat, parang may nakadagan na bato sa dibdib ko. Chin, anong nangyayari sa'yo? Bilisan mo, tawagin mo ang doktor. Ito ay isang napakabihirang uri ng tagong allergy sa marine toxins na nagdulot ng matinding pamamaga ng lalamunan at heart failure. Chin, baka hindi na siya umabot ng 5 minuto. Tapos na ang lahat. Hindi niyo magagamot ang lason na ito, pero may paraan ako para lunasan ito. Anong ginagawa mo? Mahalaga ang buhay ng tao. Ikaw na tagahugas lang ng gulay. Anong ginagawa mo dito? Manager Zhao, magpakuha ka ng isang mangkok ng maligamgam na tubig. Kapag nahuli pa tayo, baka huli na ang lahat. Ito ay ambergris na nakuha ko sa mga bitak ng bato sa Black Tiger Mountain. Sabi ng mga matatanda sa baryo, kaya nitong lunasan ang lahat ng lason, pagpatulo ng dugo sa acupuncture point para mailabas ang lason. Paano ito posible? Buhay siya, nabuhay si Chin. Ayo, sabi ng mga eksperto sa ospital. Kung hindi dahil sa mahiwagang pulbos mo na nag-neutralize ng lason, baka doon na ako natapos sa kusina noong araw na yon. Oo nga, si Ayo ay kalmado sa gitna ng panganib. Talagang mabilis at epektibo ang kanyang kilos. Manager Zhao, simula ngayon, dagdagan ng 2,000 yuan ang sahod ni Ayu. 2,000 yuan, Madam. Ayu, anong nangyari? Sabihin mo lang kung ano ang problema. Madam, ang mga itinatapon sa kusina na may kaunting depekto ng mga seafood, sayang naman. Gusto kong humiram ng ilang garapon para ipikal ang mga seafood na yon o gawing tuyo para hindi masira sa taglamig at pwede pang kainin ng dahan-dahan. Akala ko kung ano na ang problema. Kung gusto mong mag-pickle, sige lang. Maraming bakanting garapon sa storage, kumuha ka lang. Ikaw na ang bahala sa mga itinatapon na seafood. Maraming salamat, Madam. Anong ginagawa mo? Ang bango. Dumating na si Sir. Ito ang paraan ng pagpikal sa aming lugar.
Ang mga hindi magandang tingnan na seafood ay pinipickle at pwedeng itago ng buong taglamig. Tutulungan kita. Hindi pwede, sir. Si sir ay isang taong gumagawa ng malalaking bagay. Paano siya gagawa ng ganitong trabaho? Walang problema, tutulungan kita para mas mabilis. Kapag natapos na ang pagpikal ng mga seafood na ito, magdadala ako ng isang garapon pa uwi. Sa taglamig, makakakain na si Lola at si Bunso ng masarap na seafood, kasama ng puting kanin siguradong masarap. Ano itong amoy na ito? Bakit ang bango? Sa amoy pa lang, nagugutom na ako. Sir, ito ang mga isdang dagat na pinikol ko ilang araw na ang nakalipas. Tikman nyo. Napakasarap, maalat at mabango bagay sa kanin. May kakaibang lasa pa, ang galing ng pagkakagawa. Ayu, ang pagpikal mo ng seafood ay talagang mahusay. Mas masarap pa kaysa sa mga nabibili sa merkado, talagang nakakagana. Talagang magaling. Ayo, gumawa ka pa ng ilang dosenang garapon ng pickled seafood. Sir, ganito karami, mauubos ba natin? Malapit na ang pista, plano kong gawing regalo ito para sa ilang mahahalagang kliyente ng kumpanya. Karaniwan na silang nagsasawa sa mga mamahaling pagkain. Gustong-gusto nila ang ganitong authentic na lutong dagat. Sige sir, maghahanda ako ng mga garapon mamaya. Ang pickled seafood na ito, sabi ni Sir at Madam ay masarap. Siguradong magugustuhan din ito ni Lola at ni Bunso. Kasama ng puting kanin, baka makakain pa si Bunso ng 2 mangkok. Ganito kagandang ukit. Paano ito naukit sa itinapong shell ng abalone? Manager Zhao, alam mo ba kung sino ang nag-ukit nito? Oh, si Ayo yan, walang magawa nung nakaraang araw. Ginamit ang mga itinapon na shell ng abalone at conch mula sa kusina. Giniling niya gamit ang isang sirang bato. Sabi niya, nakakaaliw daw tingnan. Bakit, madam? Naku, bakit hawak ni Madam ang shell na giniling ko? Iniisip ba niya na hindi ako nagtatrabaho ng maayos? Hindi na ba niya ako papayagang tumulong? Ayu. Madam, alam ko ang mali ko, hindi ko dapat pinabayaan ang trabaho ko. Ayu, ikaw ba talaga ang nag-ukit nito? Ang ganda ng mga pattern. Saan mo natutunan yung ganitong traditional na ukit? Madam, tinutukoy niyo ba ang shell ng abalone na ito? Oh, ang galing ng craftsmanship na ito. Ngayon sa merkado, halos hindi mo na makikita ang ganitong detalyadong hand-carved na disenyo. Grabe, kinabahan ako. Madam, ito ay mula sa aming nayon ng mga mangingisda. Ito ay minana pa namin ang mga batong panghasa at kasanayan sa pag-ukit, hindi naman mahalaga o mahal ang mga ito. Ayu, tingnan mo ito. Madam, ano ang meron sa peking bagay na ito? Hindi ba ito kasing ganda ng ginawa ko? Tingnan mo ulit ang presyo. ₱100 Magkano ito? 199 na yuan bawat isa. Ayu, mas maganda ang gawa mo kaysa dito. Gusto kong ilagay ang mga shell na inukit mo sa aking butik para ibenta. Hindi pwede, madam. Ito ay mga itinapon na shell mula sa kusina. Mga sirang bagay na giniling ko lang, paano ito maibebenta? Hindi ba ito panloloko? Hindi mo naintindihan. Ngayon, gusto ng mga tao sa lungsod ang ganitong purong handmade. May tabang dagat na mga bagay. Ito ay tinatawag na Intangible Cultural Heritage Craft, isang likhang sining. Ibebenta ko ito ng 299 na yuan bawat isa. Siguradong magiging mabenta ito. 299 na yuan. Ang 1 kilo ng bigas ay ilang yuan lang. Isang sirang shell lang, pwede nang ipalit sa ilang dekadang bigas. 10 chonch. Makakakain na ang buong pamilya ng ilang buwan. Ayu, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa mga materyales. Pumili ka ng mga itinapon na shell mula sa kusina. Ang lahat ng kikitain ay sayo. Isipin mo na lang na tinutulungan mo ang tindahan ko na magkaroon ng espesyal na produkto. Madam, kung gusto nyo, susubukan kong mag-ukit ng 10. Ayos, usapan na yan. Sandali lang, kukunin ko ang pinakamagandang gamit para sa pagkinis para sayo. 10 pirasong wind chime. Lola, Bunso! Magkakaroon na tayo ng magandang buhay. Ang galing talaga ng pagkakaukit nito. Kapag nakasabit sa balkonahe, ang tunog ay nakaka-relax. Boss, meron pa ba? Gusto kong magpagawa ng 3 malalaking display. Huwag kayong mag-alala, meron para sa lahat. Pabibilisin ko ang paggawa ng mga ito. Ayu, tingnan mo, ubos na lahat. Ito ang pera mo. Ubus na lahat sa loob lang ng kalahating araw. Ang mga tao rito, parang mga tagalangit. Ang yaman, parang di marunong gumastos. Ang ilang sirang shell ay nakakakuha ng ganito karaming pera. Hindi lang naubos, may ilang dosenang tao pa na nag-pre-order. Ayu, kahit gaano karami ang gawin mo, bibiling ko lahat. Hindi pwede, madam, masyado ng marami ito. Kailangan ko pa rin magtrabaho sa kusina araw-araw. Kung puro ukit lang ang gagawin ko, maaapektuhan ang trabaho sa hotel. Anong masama doon?
Kakausapin ko agad si boss ko. Bibigyan kita ng kalahating buwang bayad na bakasyon. Wala kang ibang gagawin kundi mag-ukit ng wind chime para sa akin. Maraming salamat, madam. Ang ganda ng materyales na ito. Mas malambot pa ito kaysa sa mga kumot ng mga may-ari ng lupa noon. Magkano kaya ito? Ang mga bagay na ito na dinala ko pa uwi. Lahat ito ay mula sa pagbebenta ng mga inukit na sirang shell. Anong ukit ng shell, Diyos ko? Parang biyaya mula sa langit ito. Lola, nakapagdesisyon na ako. Marami akong natanggap na order, hindi ko kayang tapusin mag-isa. Buong pamilya tayong magiling ng shell. Kahit matanda na ang mga kamay ni Lola. Kahit matanda na si Lola, kaya pa niyang maghugas, maggiling at magpakintab ng shell. May lakas pa rin. Buong pamilya tayong magtutulungan. Kapag nagiling, basain ng tubig. Sundan ang pattern at dahan-dahang kuskusin. Kapag ganito ang paggiling, saka lang kikinang ang shell. At hindi ito mababasag kapag inukit. Ay, matanda na ang mga kamay ko, hindi ko na alam ang tamang lakas. Huwag kang magmadali, Lola, dahan-dahan lang. Kapag marami ka ng nagiling, makukuha mo rin ang tamang pakiramdam. Diyos ko, Ayu, ano ito? Oh, ito ay inukit ng kapatid kong bunso. Nainip siya sa pag-ukit ng wind chime. Pinilit niyang gamitin ang pinakamalaking kabibe. Nag-eksperimento siya. Sabi niya gusto niyang mag-ukit ng 9 dragons playing with a pearl. Yan ba ang tawag mong basta-basta lang? Ito ay parang gawa ng isang henyo. Gagawin ko itong pangunahing alahas ng tindahan. Ito ay isang nawawalang traditional na open work carving technique. Walang bakas ng makina, purong kamay ang nag-ukit. Napakabuhay ng mga kaliskis ng dragon. Talagang kamangha-mangha. Boss, bibiling ko ang conch na ito, 50,000 ang alok ko. Ayu, ang 120 wind chime ay naibenta na lahat. Ito ang napagkasundo ang bayad. At ang conch na 9 dragons playing with a pearl. Binili ito ng isang kolektor sa halagang 50,000. Ibibigay ko rin sa'yo ang 50,000. Ayu, may ilang dosen ng customer pa. Mga pre-order ng malalaking inukit na piraso. Yayaman na tayo. Madam, hindi ko kayang tanggapin ang order na ito. Sobrang dami na. Bakit ayaw mong kumita ng pera? Bata pa ang kapatid kong bunso. Araw-araw na nakatutok sa pag-ukit ng conch, hindi na kaya ng kanyang mga mata. Boss, may utang na loob ako sa inyo at kay Manager Gu. Hindi ko pwedeng hayaan na dahil lang sa pag-ukit ng kabibe at pagkita ng pera, mapabayaan ko ang tunay kong trabaho dito sa hotel. Sa susunod, ang mga maliliit na wind chime na ito ay ipapagawa ko na lang sa lola ko at mga kapatid sa probinsya. Gagawin ko lang ito sa libreng oras ko pagkatapos ng trabaho. Doon lang ako makakatulong sa pag-ukit. Sang-ayon ako dyan. Ayun, naintindihan ko. Walang problema, ang mga dekalidad na bagay ay talagang pinaghihintay ng lahat. Boss, gusto kong bumili ng mga binhi na matibay sa tagtuyot at mataas ang ani. Yung makakabusog. Sa amin sobrang alat ng lupa. Kahit anong itanim namamatay. Kung maalat ang lupa, bumili ka ng ganito. Mga bilhin ng palay na matibay sa alat. High-tech ito, kahit diluted na tubig dagat, mabubuhay. Mataas pa ang ani. Itong bagay na ito, kayang gawing matamis ang mapait at maalat na tubig dagat. Oo naman, ito ay tinatawag na solar-powered desalination device. Hindi lang sa araw, kahit walang araw, pwede ring i-hand crank para makakuha ng malinis na tubig, perfect para sa survival. Ayu, anong klaseng pananim ang itinanim mo sa maalat na lupa na ito? Anong klaseng milagrosong pananim ito? Sa 8 henerasyon ng ating baryo, wala pang nakapagtanim ng bigas. Alingwang. Ito ay tinatawag na sea rice, hindi takot sa maalat na lupa. At kaya ko ring gawing matamis ang tubig dagat. Tikman nyo, hindi ito mapait. Matamis talagang matamis na tubig. Ayu, ikaw ang buhay na santo ng ating baryo. Parang reinkarnasyon ng Diyosa ng dagat. Huwag na kayong lumuhod. Ibahagi natin ang mga binhi na ito para subukan. Basta nandito ako, sigurado akong lahat tayo, hindi magugutom at may matamis na tubig na maiinom. Anong sabi mo? Hindi maasikaso ng head chef ang isda? Sa oras pa namang ito, mamaya darating si Mr. Yamamoto para makipag-usap tungkol sa partnership. Alam mo bang napakapihikan niya sa seafood? Nagdala pa siya ng isang top grade na wild deep sea bluefin. Gusto niyang tikman ang nakasaad sa mga lumang aklat. Manipis na parang pakpak ng tipaklong at natutunaw agad sa bibig na tradisyonal sashimi. Masyadong makapal ang hiwa ng head chef na apektuhan ng lasa. Kung ganun, kontakin ang ibang mga master chef. Kahit pa magpunta sa ibang lungsod, kahit maghanap ka pa ng pinakamagaling sa paggamit ng kutsilyo. Ang proyektong ito ay mahalaga para sa susunod na expansion ng hotel. Napakahalaga nito. Kung pumalpak ito, masasayang ang isang taon ng pagsisikap. Manager Gu, pakikain po ng prutas. Ang knife skills na ito ay talagang kamangha-mangha. Mas magaling pa kaysa sa mga chef na nag-practice ng 10 taon. Sino ang naghiwa ng prutas na ito? Manager Gu, ako po ang naghiwa. Ikaw ang naghiwa. Nag-practice ka ba ng knife skills? Dati, mahirap ang aming fishing village at kapag may nahuhuling magandang isda, kailangan itong hiwain ng sobrang nipis para mapaghatian ng mahigit 10 tao sa pamilya. Sa paglipas ng panahon, nahasa ang knife skills ko sa paghiwa ng isda. Kung sa tingin niyo po ay hindi maganda ang hiwa, pwede ko pong ulitin. Hindi po. Napakaganda.
Ayo, mamaya may darating na napakahalagang kliyente. Pwede mo ba akong tulungan? Tulungan mo akong asikasuhin siya mamaya at hiwaan ng sashimi. Manager Gu, paano po ako makakapag-asikaso ng importanteng bisita? Baka magkamali ako at masira ang negosyo nyo. Hindi, ang knife skills mo ay mas magaling kaysa sa mga nasa labas. Mas magaling ka pa kaysa sa mga tinatawag nilang master. Kung tutulungan mo ako, may utang na loob ako sa'yo. Sandali lang po. Ito ang pinaka-perpektong traditional sashimi na natikman ko. Ang knife skills at ang espesyal na sausawan ay tunay na sining. Manager Gu, ang hotel na may ganitong klaseng master sa pag-asikaso ng top grade seafood ay talagang maaasahan. Pipirmahan ko na ang kontrata. Ayo, salamat sa'yo. Nararapat lang na makuha mo ang perang ito. Manager Gu, sobra naman ito. Naghiwa lang ako ng isda. Tanggapin mo ito at hindi lang iyon. Simula ngayon, ikaw na rin ang magiging Assistant Manager ng Seafood Procurement Department ng hotel. Ikaw ang magiging in charge sa pagtiyak ng kalidad ng seafood. Manager? Paano ako magiging manager? Kitang-kita ng lahat ang iyong kakayahan. Anong gagawin ko? Ang taunang charity dinner ay malapit nang magsimula. Pero allergic ako sa mga pabango na mabibili sa merkado, mga synthetic na pabango. Matinding allergy, isang spray lang ay nagkakaroon na ng pantal. At ang damit na ito na galing sa dry cleaning, may nakakairitang amoy ng dry cleaning agent. Paano ko ito maisusuot palabas? Ma'am, anong nangyari sa inyo? Allergic ako sa pabango at ang amoy sa damit ay hindi maalis. Kung pupunta ako ng ganito, tiyak na pagtatawanan ako ng mga sosyal at kilalang tao. Ayo ang paggawa ng Dragon Ambergris perfume. Ang pinakamahirap ay ang pag-extract. Ang babangong amoy mula sa seaweed! Dagdagan ng kaunting ambergris. Ito ang paboritong natural na pabango ng mga reyna sa palasyo. Napakabait sa akin ng amo ko. Hindi lang tinaasan ang sahod ko, ginawa pa akong assistant. Kung makakatulong ako, maibabalik ko ang kabutihan niya. Ma'am, kung hindi niyo mamasamain, pwede ko kayong igawa ng isang kahon. Ang purong natural na pabango. Ayo, hindi ito basta-bastang pangmukhang cream. Ang mga social sa dinner, matalas ang pang-amoy. Ma'am, magtiwala po kayo sa akin. Ang ginagamit ko ay purong natural na seaweed at mga tira mula sa kusina ng hotel natin. Siguradong hindi ito magdudulot ng allergy at ang amoy ay banayad. Tiyak na matatabunan nito ang amoy ng dry cleaning agent. Sige. Dahil tiwala ka, magtitiwala ako sa'yo. Kung anong kailangan mo, bilhin mo lang, sagot ko ang gastos. Kumpleto ang mga halamang gamot dito. Sayang, marami ay mula sa greenhouse. Kulang sa natural na ligaw na katangian. Ano na naman ang ginagawa ng batang ito? Ang amoy na ito ay nakakapanatag ng kalooban. Ayo, inutusan ako ni Boss Gu na dalhan ka ng pagkain. Huwag ka nang magpuyat, magpahinga ka na. Manager Zhao, ilagay niyo muna dyan. Tatapusin ko lang itong huling batch, saka ako kakain. Naku, namumula na ang kamay mo sa init. Ayos lang. Ma'am, tapos na ang pabango. Subukan niyo po. Ito ba talaga ang ginawa mo mismo? Ma'am, ito ang traditional na Dragon Ambergris perfume, purong natural. Subukan niyo pong ilagay sa pulso niyo. Napakabango. Diyos ko, ma'am, anong pabango ang ginamit niyo sa opisina? Napaka-elegante ng amoy, parang nasa bakasyon sa tabing dagat. Chinwan, ang pabangong ito ay napakahusay. Ang mga antas ng amoy nito, mas maganda pa ito kaysa sa mga international brands daang-daang beses. Ayo, ang pabangong ito ay maihahambing sa gawa ng mga top perfumers. Ikaw pala ang gumawa. Ako po ang gumawa, boss ko. Ayo, palagi kang may dalang sorpresa sa amin. Ayo, sumama ka sa akin ngayong gabi sa charity dinner. Ma'am, paano ako makakapunta sa ganong lugar? Isa lang akong trabahador. Ikaw ang pinakamahalagang bisita ko. Ang pabangong ito ang magiging pinakamaningning ngayong gabi. Bilang gumawa ng pabango, kailangan mong naroon. Diyos ko, anong pabango yun? Napakabango, parang nililinis ang buong kaluluwa. Napakahusay ng antas ng amoy nito. Ang unang amoy ay parang hangin sa dagat. Ang huling amoy ay may nakakapanatag na amoy ng pine. Boss Chin, anong brand ng pabango ang ginamit niyo ngayong gabi? Sino ang perfumer? Napaka-espesyal ng pabango ni Boskin. Pwede bang malaman ang mga sangkap? Ang pambihirang pabangong ito ay natatangi, perpektong bumagay sa inyong personalidad. Boss Chin, gustong-gusto ng asawa ko ang pabango nyo. Saan nyo ito pinakustomize? Boss Chin, kung maaari, handa akong magbayad ng doble para ang perfumer na yon ay gumawa ng kaparehong pabango para sa asawa ko. Salamat sa inyong lahat. Ang pabangong ito ay regalo ng kaibigan. Hindi ko maring sabihin.
Boss Chin, pwede ko bang amuyin ng maigi ang pabango nyo? Siyempre pwede. Sige po. Ito ang Dragon Ambergris perfume na nawala na sa loob ng daang taon. Mga kaibigan, ang pambihirang pabango ni Boss Chin. Ito ay tunay na yaman ng kultura. Ang proseso ng pagkuha ng ambergris ay napakakomplikado. Ang kontrol sa init ng gumagawa at ang tamang timpla ng mga sangkap ay napakahirap. Mas mahirap ito kaysa sa anumang modernong synthetic fragrance. Ang kasanayang ito ay halos mawala na. Kahit ang aming research institute ay sa mga lumang aklat na lang nakikita ang tala. Hindi ko akalain na ngayon makikita ko ito ng personal at maamoy ng aking ilong ang aktwal na bagay. Boss Chin, sa ngalan ng National Fragrance Institute, handa kaming magbayad ng 1 milyon. Ang gusto lang namin ay mabili ang formula ng pabangong ito bilang pinakamahalagang kayamanan ng institusyon. 1 milyon para lang sa formula. Ito kapag ibinayad sa katawan. Ay parang gintong humihinga. Mga kaibigan, lahat ay nagtataka. Sino ang perfumer ng pambihirang pabangong ito? Ngayon ipapakilala ko sa inyo. Ang gumawa ng pabangong ito si Lin Ayu. Hello, ito ang Binhai Grand Hotel. Ano? Kayo po ang director ng luxury beauty brand? Gusto niyong makipag-collaborate kay Miss Lin Ayu? Manager Chow, huwag mo nang sagutin. Lahat ng kilalang mga babae at kolektor ng pabango sa lungsod ay pumunta na dito. Lahat sila ay gustong magpagawa ng custom na pabango ni Ayu. Presyo kahit magkano pwede. Sikat na ang pabango ni Ayu. Iminumungkahi ko na gumawa tayo ng isang espesyal na proyekto para sa kanya. Magbukas ng isang workshop para sa traditional na paggawa ng insenso. Si Ayu ang bahala sa paggawa ng insenso. Ako ang bahala sa operasyon at pag-iimbake. Pagsamahin natin ang lakas natin. Maganda ang mungkahi na ito. Ang kulturang ito ay talagang nangangailangan ng mas magandang plataforma para maipasa at maipromote. Buong suporta ako. Hindi ba bakante ang silid na may terrace sa itaas ng hotel? Agad na i-clear ito. Maghanap ng pinakamahusay na team para sa renovation. Ito ba talaga ang silid para sa paggawa ng insenso na inihanda para sa akin? Mas malaki pa ito kaysa sa mga altar ng mayayamang pamilya noon, na ginagamit para sa pagsamba sa mga Diyos. Mas maliwanag at malawak pa ito ng daang beses. Sir Gu, madam, ito ba talaga ay para sa akin? Siyempre, ito na ang magiging eksklusibong workshop mo. Anumang materyales at kagamitan na kailangan mo, sabihin mo lang kay Chinwan. Maraming salamat, Sir Gu at madam. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Ayu, halika. Ikaw ang punong perfumer. Ikaw ang mag-cut ng ribbon. Ayu, magandang simula ito. Ito ang unang order natin. Isang mayamang ginang ang nagbigay ng mataas na presyo. Gusto niyang magpagawa ng isang set ng pinakamataas na uri ng gift box ng Balm bilang kasamang regalo sa kasal ng kanyang anak na babae. Ang amoy ay dapat may dalang kahulugan na simbolo ng pangmatagalang pagsasama at dapat magmukhang elegante at natatangi. Pangmatagalang pagsasama. Kailangan itong gawing base ang sea lily at ambergris at idagdag ang ilang uri ng seaweed na pampakalma mula sa sinaunang panahon. Hindi dapat masyadong matapang. Dapat itong i-extract sa mababang init para maipasok ang amoy sa insenso. Napakaganda, ang amoy ay banayad at matagal. Kapag naamoy, mararamdaman mo ang kasiyahan. Ang galing ng pagkakagawa, talagang kahanga-hanga. Irerekomenda ko ito sa iba para bumili. Ayu, pina-import ko mula sa ibang bansa. Isang batch ng pinakamagandang natural na fixative at high transparency na mga bote ng salamin. Gamitin mo na ito mula ngayon. Maraming salamat, Sir Gu. Ito ang sahod mo ngayong buwan. Tinaasan ko ang iyong base salary kasama ang komisyon. Itago mo ito. Nanay Wang, dapat pantay ang pag-ikot ng handle na ito para maging pino ang pulbos ng seaweed. Ang patak ng tubig sa loob ng glass tube na ito ay ang pinakamahalagang essence. Huwag mo itong mabasag. Ayu, masyadong malakas ang apoy ko. Baka sumabog ang glass bottle na ito. Walang problema, matibay ang tool na ito ng mga immortal. Dahan-dahan lang, masasanay ka rin, hindi mo kailangang magbayad. Kakaibang bango, talagang pambihirang bango. Ang amoy na ito, yung glass jar na ito ay talagang napakahusay. Ayu, bibiling ko lahat ng 500 kahon ng balm na ito. Bibiling ko ito sa halagang 10 tael ng pilak bawat kahon. Sa hinaharap, gaano man karami ang gawin ninyo, bibiling ko lahat. Diyos ko, nabuhay ako ng halos kalahati ng aking buhay. Hindi ko pa nagawang kumita ng ganito kalaking pera gamit ang sarili kong mga kamay. Dahil sa perang ito, ang mga anak ko ngayong taglamig hindi na magiginaw. Ayu, ikaw talaga ang dakilang tagapagligtas ng aming buong na yon. Ito ang dapat kong gawin. Ang kapatid kong lalaki at 2 pinsan ay pupunta sa pinakamahusay na pribadong paaralan sa bayan. Ang mga gamit sa pag-aaral ay nangangailangan ng malaking halaga ng pera. Kahit nakakakain kami mula sa paggawa ng balm, ngunit hindi ito sapat para suportahan ang ilang mga estudyante. Naku, ang kwintas kong itim na perlas ay nakuha ko sa pamamagitan ng maraming koneksyon, pinagkakaguluhan at napakahirap makuha ang mga ligaw na itim na perlas mula sa malalim na dagat. Ngayon, ang mga ligaw na itim na perlas mula sa malalim na dagat ay halos wala na. Talagang walang presyo sa merkado. Ang mga ligaw na itim na perlas mula sa malalim na dagat ay wala na sa mundo ng mga immortal. Ngunit sa aming lugar, sa malalim na baybayin ng dagat, mayroong maraming mga lumang kabibe na daan-daang taon na ang tanda.
Dahil handang magbayad ng mataas na halaga ang mga tao ngayon. Pupunta ako sa malalim na baybayin para maghanap ng itim na perlas. Basta makakuha ako ng 1 o 2 piraso, dadalhin ko ito sa kasalukuyan para ibenta. Kahit ang gastusin ng buong pamilya sa mga susunod na dekada ay hindi na magiging problema. Grabe, parang nakahanap ng kayamanan ng Dragon King ang pamilya Lin. Nung nakaraan, sira-sirang bahay pa lang sila. Paano nangyari na bigla na lang silang nagpatayo ng malaking bahay? Siguradong nakakuha ng malaking pera si Lin Ayu sa labas. Isang batang mangingisda lang, bakit mas maganda pa ang buhay niya kaysa sa akin? Gusto kong malaman kung saan galing ang pera mo. Sinusubaybayan ko si Lin Ayu ng ilang araw na. Ang batang ito palaging pumupunta sa malalim na baybayin sa kalagitnaan ng gabi. Ang malalim na baybayin, napaka-misteryoso ng lugar na yon. Hindi ba delikado ang pumunta doon sa gabi? Hindi na kailangang isipin pa. Siguradong may nahukay siyang kung anong kayamanang pambihira sa ilalim ng dagat. Mga bihirang kayamanan ang nakuha niya. Kuya Langsan, ano ang gagawin natin? Ano pa ba ang magagawa natin? Ngayong gabi, susundan natin siya ng palihim. Hanapin natin kung saan siya kumukuha ng kayamanan. Agawin natin ang lahat ng kayamanan. Hindi lang tayo yayaman ng malaki. Makakaganti pa ako sa pagkakataboy sa akin. Kuya Langsan, ano ang suot niyang kakaibang balat? Itim na itim, pati ulo ay natatakpan. Tumahimik ka at manood. Kuya Langsan, Hawak niya ang kumikislap na Night Pearl tapos bigla na lang silang nawala, pati siya at ang kakaibang balat. nakakakita tayo ng multo! Isang water ghost, siya ay isang water ghost. Hindi siya tao. Ang itim na balat na iyon ay balat ng water ghost. Ang liwanag na iyon ay apoy ng multo na nang-aakit ng kaluluwa. Takbo! Kailangan kong ikalat ito. Ang nakakagulat na lihim na ito, ipapakalat ko. Para malaman ng buong baryo na siya ay isang water ghost na nangunguha ng buhay. May malaking problema! Mga kababayan, may malaking problema. Nakita ko mismo, si Lin Ayu ay isang water ghost. Ang yungib sa bato na iyon ang pugad ng water ghost. Nakasuot siya ng itim na balat ng aswang, may hawak na apoy ng aswang, malayang naglalakbay sa dagat. Bigla siyang yumaman at nagtayo ng malaking bahay dahil ginamit niya ang enerhiya ng mga tao sa baryo at ipinagpalit ito ng pera kay Yama. Di ba namatay ang 2 manok mo kamakailan? Oo nga. Anong kinalaman nito kay Ayu? Paano walang kinalaman? Ito ang senyales na ang water ghost ay umaakyat sa lupa at sumisipsip ng yang energy. Ang negatibong enerhiya ni Lin Ayu ay pumatay sa mga alagang hayop sa baryo. Pati mga bata ay hindi niya pinapalampas. Nakakatakot ito, anong gagawin natin? Julio, kararating mo lang ba mula sa pangingisda? Ano ang nangyayari sa lahat? Bakit lahat ay umiiwas sa akin? Bakit hindi na rin pumapasok ang mga tao sa paggawa ng insenso? Basta't makipagtulungan ka sa akin sa palabas na ito at sabihing si Lin Ayu ay water ghost, may malaking gantimpala pagkatapos. Ako na ang bahala. Ang espiritual na tagapayo ay nabuksan na ang kanyang third eye. Mga kababayan, ang negatibong enerhiya sa baryo ay napakalakas. Siling Ayu mismo ang sinapian ng water ghost mula sa kalaliman ng dagat. Mga kababayan, nagsalita na ang Diyosa. Para sa kaligtasan ng lahat sa baryo, hindi natin pwedeng hayaang manatili ang aswang na ito. Sumama kayo sa amin, sunugin natin ang pugad ng water ghost. Mga kababayan, maawa naman kayo. Si Ayu ay hindi water ghost, siya ay mabuting tao. Ang perang kinita niya ay malinis at pinaghirapan. Lahat ng ginagawa niya ay para sa pamilya, para makatulong sa mga tao sa baryo. Wala kang alam, ang pera niya ay galing sa buhay natin. Umalis ka na, kundi pati ikaw susunugin. Kailangan kong iligaw sila palayo. Lola, tumakbo ka sa likod ng bahay. Huwag mong intindihin ang mga bagay na iyon. Bilisan niyo, huwag hayaang makatakas ang water ghost. Anong gagawin? Wala nang matatakbuhan, kailangan na lang sumugal. Magdala ng mga bato, isara ang bunganga ng yugib. Patayin siya para hindi na siya makabalik. Paano nahulog sa tubig? Ayu, paano kayo nahulog mula sa langit papunta sa swimming pool? Nahulog mula sa langit, nasunog ang sinaunang damit. Hindi kilala ni Lin Ayu ang modernong pera, takot sa mga gamit na dekuryente, ang paggawa ng insenso na malapit ng makalimutan. Ganun pala. Boss ko, madam.
Patawarin niyo ako, itinago ko sa inyo, hindi ako taga-mundong ito. Sasabihin ko ang lahat. Ang kwento ko sa paglalakbay mula sa sinaunang baryo ng mga mangingisda, lahat ay sasabihin ko sa inyo. Hinihiling ko lang ang inyong awa, iligtas niyo ang kapatid ko. Ang baryo ng mga mangingisda ay nakakaranas ng tagtuyot at taggutom. Wala na akong magawa. Nadiskubre ko ang isang daanan sa tabi ng dagat, kaya nakarating ako sa modernong panahon. Sa pamamagitan ng paglalakbay sa dalawang mundo, ginamit ko ang sahod na ibinigay ni Boss Gu at Madam para bumili ng pagkain at dinala ko ito pabalik para sa pamilya. Hindi ko sinasadyang lokohin kayo. Gusto ko lang na mabuhay si Lola at ang kapatid ko. Tanga ka, tumayo ka na. Ang dami mong tiniis, bakit hindi mo agad sinabi sa amin? Hindi pwedeng ipagpaliban ang pagkasunog, kailangan agad dalhin sa ospital. Ayo, huwag kang mag-alala, hindi namin kayo ituturing na mga halimaw. Ang Binhay Grand Hotel ay palaging magiging kanlungan ninyo. Tara, pumunta muna tayo sa ospital, pag-usapan natin ito sa daan. Wow, ate gumagalaw ang kama, may kapangyarihan ba ito? Iyan ay dekuryente. Talagang kamangha-mangha ang mga bagay sa mundo ng mga Diyos. Bata, kung napapagot ka, pwede kang manood ng cartoons. Ate, tingnan mo, ang mga tao ay nakakulong sa loob ng kumikislap na tabla. Kapatid, mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Salamat po, Ginoo. Ang mundo ng mga Diyos ay talagang maganda. Hindi ko alam kung ano na ang kalagayan ni Lola sa bahay. Ang walang hiyang iyon ay nagsimula ng sunog at nalinlang ang mga taga-baryo. Mag-isa lang si Lola sa bahay. Ayo, buong araw kang balisa. Nag-aalala ka ba sa kalagayan sa bahay? Boss Gu, nagmamadali akong umalis na iwan ko si Lola sa bahay. Silang San ay nagsimula ng sunog, natatakot akong nasa panganib si Lola. Huwag kang mag-alala, ang sugat ng kapatid mo ay stable na. Sasamahan kita pabalik. Sasamahan mo akong bumalik sa sinaunang panahon. Silang San ay naglakas loob na magsunog at pumatay. Dahil sinamantala niya ang kahinaan ng mga taga-baryo sa pamahiin. Sasamahan kita pabalik, tutulungan kitang linawin ang mga hindi pagkakaintindihan at protektahan ang iyong pamilya. Boss Gu, salamat sa inyo. Ang inyong kabutihan, ako si Lin Ayu. Ay hindi ko kayang tumbasan kahit kailan. Kalmahin mo muna ang iyong sarili, maghanda ka na. Handa ka na ba, ha? Kumapit ka sa akin, huwag na huwag kang bibitaw. Sinilaban nila. Boses ng lola ko yon. Sinunog nila. Tara, alis na. Sunugin. Sunugin ang pugad ng water ghost na ito hanggang maging abo. Huwag niyo nang sunugin, nakikiusap ako. Lola? Tigil. Sa liwanag ng araw, may batas pa ba sa inyo? Ano ka ba? Ang kakaiba ng suot mo, siguradong isa ka ring halimaw mula sa dagat. Huwag kayong matakot kahit halimaw siya, takot din siya sa apoy. Mag-ingat ka, Boss Gu. Ano ito? Anong klaseng mahika ito? Hindi man lang nasusunog ng apoy. Kamangmangan. Nabulag ang mga mata ko. Ito'y kidlat ni Leigong. Tumayo kayong lahat, hindi ako isang celestial warrior at hindi ito mahika. Galing ako sa malayong lugar. Siling Ayu, hindi siya isang water ghost. Ang mga gamit na dala niya para sa paggawa ng insenso, lahat ay mula sa kanyang masipag na mga kamay na ipinagpalit niya sa aking bayan. Pero sabi nilang San, suot niya ang itim na balat ng multo, naglalabas ng asul na liwanag at biglang nawawala. Yun ay isang daan na nag-uugnay sa ating dalawang bayan, hindi ito mahika. Lahat ng ginawa ni Lin Ayu ay para sa kanyang pamilya, para sa inyong buong baryo ng mangingisda upang makakain at makapagdamit ng maayos. Alam kong may mga pagdududa pa kayo ngayon. Kapag napawi na ang apoy, ipapakita ko sa inyo ang lahat ng katotohanan. Pwede na tayong magsimula. Tingnan mo ang bakal na ibon na ito. Wow! Diyos ko! Diyos ko, ito ba'y mensahe mula sa mundo ng mga Diyos? Sariwang malalaking ulang mula sa kailaliman ng dagat. Pinakamagagandang itim na perlas. Bili na kayo! Ang daming mga produkto mula sa dagat, mukhang totoo ito. Ilang kayamanan kaya ang meron sa lugar na iyon? Kung ang ating baryo ay may ganitong karaming kayamanan, hindi na mamamatay sa gutom ang napakaraming tao. Mga kababayan, hindi ito mundo ng mga Diyos. Ito ang aking bayan, tinatawag na modernong mundo. Walang mahika doon, tanging makabagong teknolohiya lamang. Ang bakal na ibon na ito ay tinatawag na drone, isang kagamitang gawa ng tao. Ang itim na suot ni Ayu ay tinatawag na diving suit, isang damit na ginagamit sa ilalim ng tubig para sa init at paghinga. Doon mismo pumunta si Lin Ayu. Sa aking bayan, gamit ang kanyang sariling mga kamay, gamit ang tradisyonal na kasanayan mula sa inyong baryo, gumawa ng insenso at ng huli ng mga perlas. Gustong-gusto ng mga tao sa modernong mundo ang mga ito kaya't kumita siya ng pera. Ginamit niya ang perang ito para bumili ng bigas, gamot at makabagong kagamitan, at dinala ito pabalik sa baryo upang makaranas din kayo ng magandang buhay.
Ang lahat ng kanyang kayamanan ay malinis at legal na kinita. Walang water ghost sa mundong ito, lalo na ang mga apoy na ng akit ng kaluluwa. Lahat ng ito ay gawa-gawa lang ni Langsan. Isang kasinungalingan na ginawa para makuha ang kayamanan. Totoo palang may ganong kamanghamanghang lugar. Si Ayu ay talagang nakakita ng mas malawak na mundo. Napakatanga natin. Paano natin pinaniwalaan ang kasinungalingan ng walang kwentang si Langsan? Halos masunog natin ang pamilya ni Ayu. Mga kababayan, si Ayu ay nagdala sa atin ng pagkain at gamot at tinuruan pa tayong gumawa ng insenso para kumita. Kung wala siya, matagal nang namatay sa sakit ang asawa ko. Siya ang ating tagapagligtas, ang tagapagligtas ng buong baryo. Paano natin nagawang sunugin ang isang tagapagligtas na parang water ghost? Napakabulag natin sa ginawa natin sa kanya. Kasalanan lahat ito ng hayop na si Langsan. Ayu, inang, patawarin niyo kami. Hindi ko naalagaan ang iyong lola at kapatid at nagdulot ito ng hirap sa iyo. Ayu, kami nalito at naniwala sa kasinungalingan ni Langsan. Ikaw na may mabuting puso, sana'y mapatawad mo kami. Oo, nangangako kami na hindi na kami maniniwala sa mga kasinungalingan. Tita, Tito Liu, huwag kayong ganyan. Mabuti at naipaliwanag na ang lahat. Basta't handa kayong maniwala sa akin, magtutulungan tayo tulad ng dati, sama-sama tayong kikita at magkakaroon ng magandang buhay. Tapos na ang lahat! Ang batang ito may celestial warriors pala na sumusuporta sa kanya. Alam na ng mga taga-baryo ang katotohanan. Kuya Langsan, sinasabi ng mga tao sa baryo na hahanapin kanila para maningil. Nakita ako ni Lizzie kanina at dinuraan pa ako. Sabi niya, tuwing makita niya ako, sasaktan niya ako. Isara ang pinto, ipako ito agad, huwag buksan kahit sino ang kumatok. Alam na ng lahat kung paano gamitin ang diving equipment. Ito ang teknolohiya ng artificial na pag-aalaga ng perlas na dala ko mula sa modernong mundo. Ang pag-asa sa kalikasan at paghahanap ng ligaw na perlas sa dagat ay napakadelikado. Basta't mag-aalaga tayo ng perlas malapit sa baybayin, magkakaroon tayo ng matatag na ani ng mga natatanging perlas. Boss Gu, nagpapasalamat kami sa inyo tungkol sa diving. Pero itong mga perlas, lahat ng perlas ay natural na tumutubo sa dagat. Paano natin ito mapapalago sa sarili natin? Oo nga, kapag nilagay natin ang buhangin sa loob ng kabibe, hindi ba ito mamamatay? Ang mga ninuno natin ay puro nang huhuli ng ligaw na perlas sa dagat. Wala namang nag-aalaga ng perlas sa sarili nilang bahay, di ba? Paano kung mamatay lahat ng kabibe? Masasayang ang pagod ng buong baryo ngayong taon. Boss Gu, natatakot ang mga kababayan sa panganib. Kahit delikado ang paghahanap ng ligaw na perlas, ito ang nakasanayan na. Ang artificial na pag-aalaga ng perlas hindi pa nasusubukan ng lahat. Kapitan, ang artificial na pag-aalaga ay talagang posible. Ayu, wag mo na kaming pilitin. Hindi namin kayang isugal ang pera para sa pagkain ng pamilya. Ate, tingnan mo. Ang dami ng mga perlas na ito. Mas maganda kaysa sa dati nating pag-alis sa dagat para maghanap ng swerte, mas higit pa sa 100 beses ang ganda. Diyos ko, sa ganitong kaliit na bahagi ng baybayin. Nakakakuha tayo ng napakaraming dekalidad ng mga perlas. Malalaki at bilog, magkano kaya ang kikitain natin dito? Mga kababayan, halikayo at tingnan ninyo. Ito ang sinasabi ninyo. Ang mga perlas na gawa ng tao na sinasabing mamamatay kapag nilagyan ng buhangin. Naniniwala ako kay Ayu. Mas maliwanag pa ang mga perlas na ito kaysa sa pinakamahalagang alahas sa mga tindahan sa lungsod. Kung maibebenta natin ito sa mga mayayaman sa lungsod, yayaman ang ating baryo. Nakakagulat kung bawat pamilya ay makakapag-alaga ng mga perlas na ito. Ang ating baryo ay magiging parang bundok ng ginto at pilak. Oo, basta makapag-alaga tayo ng mga perlas na ito, hindi na kailangang maghirap ang ating baryo. Huwag kayong magmadali. Handa na ang mga kagamitan at lambat. Ituturo ni Ayu sa inyo kung paano maglagay ng buto. Kung gusto ninyong matuto, ituturo ko lahat ng aking nalalaman. Sige. Mga kababayan, ang ating baryo ngayon ay nagtatanim ng masaganang ani at nag-aalaga ng dekalidad na mga perlas at talaba. Ngunit kung nais nating kumita ng pangmatagalan, hindi tayo dapat magkawatak-watak. Kailangan nating magkaisa. Tama ang sinabi ni Manager Gu, dati kanya-kanya tayo. Hindi tumataas ang produksyon at mahirap ibenta. Kaya iminumungkahi ko na magtatag tayo ng unang kooperatiba ng baryo ng mga mangingisda. Mula ngayon, lahat ng produktong dagat at mga produktong gawa sa perlas ay pamamahalaan ng kooperatiba at ipapadala sa iisang daan at ibebenta sa aking bayan. Paano naman ang hatian ng kita? May mga mabilis at mabagal magtrabaho at may iba't ibang antas ng kasanayan. Ang kooperatiba ay magbabayad ayon sa trabaho. Mas maraming trabaho, mas malaking kita basta't maganda ang trabaho, mas malaki ang kita. Magtatalaga rin kami ng mga taga-suri ng kalidad. Lahat ng hindi pumasa sa kalidad ay ibabalik para ayusin. Makatarungan ang paraang ito, walang makakapagpalusot o makakalamang. Bukod pa rito, ang kooperatiba ay kukuha ng 20% ng kita bilang pondo ng baryo para sa pag-aayos ng kalsada, pagtatayo ng paaralan at pagkuha ng doktor. Dahil lahat ay sumasang-ayon, kailangan nating pumili ng mamumuno. Para sa tagapangulo ng kooperatiba, iminumungkahi ko si Ayu. Tama, si Ayu ang nagturo sa atin ng pagtatanim at pag-aalaga ng perlas.
Siya ay patas at mapagkakatiwalaan. Maliban kay Ayu, hindi ako sang-ayon sa iba pang magiging tagapangulo. Ayu! Hindi pwede ito. Bata pa ako at marami pang nakatatanda sa baryo. Ayu, ang tagumpay ng ating baryo ay dahil sa iyo. At kay Manager Gu kaya huwag ka nang tumanggi. Ayu, ikaw ang bahala sa kalidad ng produksyon ng baryo. Ako ang bahala sa pakikipag-ugnayan sa mga supermarket at mga high-end na tindahan sa modernong panahon. Magkatuwang tayo sa trabaho at tiyak na magiging maayos ang kooperatiba. Ha, sige dahil nagtitiwala kayo sa akin. Ako, si Lin Ayu ay gagawin ang lahat ng aking makakaya para sa mas maganda at masaganang buhay ng lahat. Ate Wang, ang gilid ng perlas na ito ay kailangan pang pakinisin. Ang mga modernong kliyente ay napakamahigpit sa mga detalye, kaya't hindi tayo dapat magpabaya. Huwag kang mag-alala, tagapangulo, aayusin ko ito at sisiguraduhin walang problema. Shouting Ayu, may magandang balita. Kakatapos ko lang pumirma ng kontrata sa isang international na luxury beauty brand. Umorder sila ng 100,000 piraso ng ating tradisyonal na perlas na kahon ng pabango bilang VIP gift box para sa Mid-Autumn Festival. 100,000 piraso. At naipadala na ang paunang bayad, basta't maihatid sa loob ng 10 araw, babayaran agad ang natitirang halaga. Ito ang unang malaking order mula nang maitatag ang kooperatiba. Medyo kapos tayo sa oras. Ayu, kaya ba ng baryo na matapos ito sa oras? Kaya! Lahat ay masigasig sa trabaho ngayon. Nagtatrabaho araw at gabi. Tiyak na matatapos natin ang 100,000 kahon ng pabango. 100,000 piraso ito at babayaran tayo kada piraso, ang dami nating kikitain. Kapos lang talaga sa oras. Tingnan mo, gagamitin ko itong ordinaryong pandikit ng isda. Gagamitin ko ang ordinaryong pandikit ng isda sa halip na tradisyonal, pwede ba? Pwede basta't kahon ang hugis at pwedeng lagyan ng pabango. Ang mga modernong kliyente, hindi naman nila alam ang tradisyonal na pamamaraan. Mas mabilis ito, walang makakapansin. Manager Gu, Manager Chin, ito ba ang basura na ibibigay ninyo sa akin? Sinuri ko ang 10 piraso kanina. Iba-iba ang sukat, maluwag ang pagkakabit. Hindi man lang pumasa sa pinakapayak na tibay. Gagamitin ito ng aming brand para sa mga high-end na pabango, para sa aming VIP na kliyente. Manager Wang, may problema talaga sa batch na ito. Kasalanan namin ito. Huwag nang magpaligoy-ligoy pa, tatanggihan ko ang batch na ito. Ayon sa kontrata, kailangan ninyong ibalik ang buong paunang bayad at magbayad ng doble sa halaga ng multa. Kung hindi, magkikita tayo sa korte. Ano ang nangyari? Bakit galit na galit ang tagapangulo? Mga kababayan, alam ba ninyo kung gaano kalaking problema ang ginawa ninyo? Ito ang resulta ng inyong pagtatrabaho araw at gabi. Ang mga produktong ginawa ninyo, kulang sa materyales at hindi maayos ang pagkakagawa. Agad na tinanggihan ng kliyente, hinihingi ang buong bayad, at kailangan pang magbayad ng multa. Bakit ganito? Gusto lang naming maihatid agad ang order. Gusto ninyong matapos agad para kumita ng mas malaki. Ang katapatan ang pundasyon ng kooperatiba para lang sa maliit na kita sa harap ninyo. Sinira ninyo ang pinaghirapan ng lahat. Ang reputasyon na pinaghirapan nating buhay. Ngayon, ang responsibilidad na ito ay kailangang may magdala. Dahil hindi pumasa ang mga kahon na ito, hindi natin ito dapat itago. Nakakahiya ito sa pangalan ng kooperatiba. Ang bawat isa sa atin ay parang perlas, piraso ng kabibe, na maingat na isinama at pinagsama-sama. Hindi natin ito dapat sirain dahil lang sa kaunting kasakiman. Ang hinihingi ng kliyente ngayon, dobleng bayad sa paglabag, ay malaking halaga. Hindi ninyo kailangang magbayad ng bayad sa paglabag na ito. Ako si Lin Ayu ang sasagot sa lahat ng kabayaran. Ayu, kami ang nagkamali. Dahil lang gusto naming kumita ng dagdag na pera, sinira namin ang pinaghirapan ng lahat. Ayun, nanay, patawarin mo kami. Dinala mo kami sa magandang buhay, pero nagdulot kami ng malaking problema sa iyo. Chairman, nagkamali kami. Handa kaming magtrabaho muli ng walang bayad. Halika, ang binasag ni Ayu kanina ay hindi ang mga kahon, kundi ang mapanganib na pag-iisip ng pag-asa sa swerte. Dahil napagtanto na ng lahat ang pagkakamali, hindi pa bumagsak ang kooperatiba. Ang tungkol sa bayad sa paglabag, mag-iisip kami ni Ayu ng paraan para punan ito. Ngunit sa panig ng kliyente, nakuha ko na ang huling pagkakataon. Sa loob ng 10 araw, maghatid ng 100,000 kwalipikadong kahon ng pabango. Ang kliyente ay hindi nahihingi ng bayad sa paglabag. Manager Gu, totoo ba ang sinasabi mo? Ngunit sa pagkakataong ito, kailangang mahigpit na sundin ang mga pamantayan. Hindi na dapat magkaroon ng anumang depekto. Ayu, huwag kayong mag-alala. Kahit hindi kami matulog ng 10 araw at gabi, Kahit anong mangyari, gagawin namin ang pinakamagandang mga kahon. kung may magtatamad-tamad, papalalayasin sa baryo. Hindi ito pwede, hindi mahigpit ang pagkakadikit, hindi maganda ang kalalabasan. Kahit masugatan ng mga kamay, kailangan maayos na maikabit ang mga perlas. Liju, hindi mo ba nailuto ng sapat ang pandikit mo? Hindi ito sapat na malagkit.
I-disassemble at gawin muli. Opo, Chairman. Agad kong i-disassemble at gagawin muli, hindi ko ito babaliwalain. Manager Gu, ito na ang huling pagkakataon ninyo. Kung may isa pang depektibong produkto, magkikita tayo sa korte. Manager Wang, maaari kayong pumili ng kahit alin para suriin. Manager Wang, ang mga kahon na ito ay eksaktong sukat at ang paraan ng pagkakabit ay napakakomplikado. Ito ay tunay na tradisyonal na sining. Mas matibay at maganda kaysa sa gawa ng makina. Ang kintab, ang pakiramdam. Manager Gu, hindi ko akalain, sa loob ng 10 araw, hindi lang ninyo napunan ang 100,000 produkto, ngunit ang kalidad ng bawat isa ay maituturing na sining. Manager Wang, dati ay nagkamali kami. Ngayon, ang buong baryo ay nagtrabaho araw at gabi. Sa pinakamataas na sinseridad, humihingi kami ng tawad sa inyo. Sige, Miss Lin, ang tungkol sa bayad sa paglabag at ang intensyon sa pagbili ay burado na. Ang intensyon sa pagbili, ito ang aming buong taon na plano sa pagbili para sa susunod na taon. Basta't mapanatili ninyo ang ganitong kalidad, dodoble ang dami ng order. Manager Wang, masaya akong makipagtulungan. Sa wakas na iligtas ang kooperatiba, hindi na sayang ang pinaghirapan ng mga kababayan. Sa pagkakaroon ng pangmatagalang kontratang ito, ang mga susunod na araw ng lahat ay magiging tunay na maayos. Ayo, may masamang nangyari. Ipinapakita ng modernong satellite ng panahon. Isang walang kapantay na super typhoon ang nabubuo sa karagatan. Super typhoon. Sabi ng lola ko, ilang dekada na ang nakalipas, nagkaroon ng tsunami. Ang baryo ay nalubog ng kalahati at maraming namatay. Ang antas nito ngayon ay maaring mas mataas. Ang mga bahay kahoy at bahay kubo sa dalampasigan ay hindi makakayanan ito. Kailangan nating agad na organisahin ang lahat ng tao sa baryo at lumikas sa mataas na kuweba ng Black Tiger Mountain. Sige, pupuntahan ko agad ang kapitan ng baryo para magpatunog ng gong. Mga kababayan, sa loob ng 3 araw, magkakaroon ng malaking bagyo at tsunami. Mag-impake na kayo ng pagkain at mga damit na pampainit at sumama sa amin sa kuweba ng Black Tiger Mountain. Ayo, kahit na malakas ang hangin sa dagat, mukhang hindi naman ito malaking bagyo. Kung aalis tayong lahat, ang mga gamit sa bahay at ang bagong tuyong seaweed ay walang mag-aalaga. Anong bagyo, tsunami? Ito ay galit ng Diyos ng dagat. Nakalimutan niyo na ba ang mga patakaran ng ating mga ninuno? Kapag galit ang Diyos ng dagat, bawal tumakbo. Kung tatakbo tayo, kailangan mag-alay ng isang pares ng batang lalaki at babae. Para mapatahimik ang galit ng Diyos ng dagat. Tama, hindi tayo dapat tumakbo. Kailangan nating maghanda para sa alay. Ang pagtakbo ay malaking kawalang galang. Anong oras na? Naniniwala pa rin kayo sa mga nakakasamang kasinungalingan na ito? Iyon ay natural na kalamidad. Kung hindi tayo tatakbo at mananatili sa baryo, para na rin tayong naghihintay ng kamatayan. Gusto lang niyang lokohin tayo para umalis. Para suluhin ang biyayang ibinigay ng Diyos ng dagat. Ayo, panatilihin mo silang kalmado dito. Babalik ako sa modernong panahon para kumuha ng mga bagay. Kailangan nilang makita mismo ang panganib. Mga kababayan, tingnan ninyo ito. Hindi ito galit ng Diyos ng dagat, ito ay tinatawag na bagyo. Ang pulang buhawi na ito ay kayang bunutin ang daang taong gulang na puno. Buksan ninyo ang inyong mga mata, ganito ang hitsura ng bagyo kapag dumating. Diyos ko, kung tatama ito sa ating baryo, may buhay pa ba tayo? Imahinasyon lang ito, gawa-gawa lang ito ng mga salamangka. Kung ito ba ay imahinasyon, tingnan ninyo ang dagat at malalaman ninyo. Ipinapakita ng radar ang unahang hangin ay dumating na. Umuulan na, nagsisimula ng umihip ang hangin. Dalhin ang pagkain at tumakbo papunta sa bundok. Magbalabal na kayo para hindi magkasakit. Huwag matakot, ang pinakadelikadong oras ay lumipas na. Basta't buhay ang tao may pag-asa. Buti na lang nandito ka, Gu. Kung naniwala tayo sa albularyo at nanatili sa baryo, hindi natin alam kung ilan ang mamamatay ngayong gabi. Ang bahay ko wala na lahat. Paano na ang mga susunod na araw? Zaoyi! Tiyak, Kapitan! Ang bahay na nawala ay maaring itayo muli. Ang mga lambat na nawala ay maaring gawin muli. Basta't ligtas at buhay ang lahat ng tao sa baryo, iyon na ang pinakamalaking biyaya. Tama ang sinabi ni Ayu. Kung nasira ang lumang baryo, magtatayo tayo ng mas magandang bagong baryo. Pagkatapos ng malaking sakuna, tiyak na may malaking epidemya, ang mga naipong tubig at nabubulok na seafood, kung hindi agad malilinis, mabilis nakakalat ang sakit. Dr. Shen, sabihin niyo kung ano ang gagawin, susundin namin kayo. Hey! Ano, nagalit ang Diyos ng dagat at muntik nang mapahamak ang buong baryo. Mula ngayon, maniniwala na lang kami sa agham ni Dr. Shen. Pansinin nyo, ang pundasyon ng bagong bahay ay dapat palakasin gamit ang bakal at semento
At ang bubong ay dapat gawa sa modernong materyales na hindi tinatablan ng tubig at hangin. Gu, para saan natin itatayo ang ganito kataas na tore? Ito ay tinatawag na parola. Sa tuktok nito ay may modernong maliwanag na umiikot na ilaw. Ang ganda dahil sa parola, wala nang maliligaw sa dagat. Ayu, ngayong gabi unang sisindi ang parola. Nais kitang imbitahan na umakyat sa tuktok para tingnan. Sige. Ang ganda! Mas maliwanag pa ito kaysa sa buwan at abutanaw ang liwanag. Ayu, bago kita nakilala, ang buhay ko ay parang dagat sa gabi. Bagamat kalmado, walang direksyon. Ikaw ang nagbigay liwanag sa mundo ko, tulad ng parolang ito. Nakita ko ang iyong katatagan para sa pamilya mo. Nakita ko ang iyong tapang sa harap ng kalamidad. At nakita ko ang iyong kabutihan sa pag-akay sa mga tao sa baryo na muling itayo ang kanilang tahanan. Hindi ko alintana kung saang panahon ka nagmula. Hindi ko rin alintana ang agwat ng panahon sa pagitan natin. Ang alam ko lang, gusto kitang makasama habang buhay. Maging iyong kanlungan, alagaan ang pamilya mo, at alagaan ang bagong baryo ng mga mangingisda na mahal mo. Lin Ayu, papayag ka bang magpakasal sa akin at maging asawa ko? Gu, pumapayag ako. Una, magbigay galang sa langit at lupa. Pangalawa, magbigay galang sa mga magulang. Sige, mabuting bata, tumayo na kayo. Gu, Ayu, dapat ninyong alalayan ang isa't isa at magsama hanggang sa pagtanda. Tapos na ang seremonya. Mga kababayan, tapos na ang tradisyonal na seremonya. Ngayon ay oras na para sa modernong pagbati. Binabati ko si Gu at Ayu ng masayang kasal at walang hanggang kaligayahan. Mag-toast tayo.